O Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Ituro mo po sa amin ang iyong mga daan. Ang iyong salita ang ilawan sa aming mga paa. Si Jesucristo ang ilaw ng sanlibutan. At ang sinamang sumusunod sa Kanya ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. At yan po ang aming inaasahan sa iyo sa umagang ito. Sa pagpapatuloy namin sa pakikinig at pagsisiyasat ng iyong salita, ay makatagpo kami ng buhay kay Kristo. O Panginoon, linisin mo ang aming mga puso. Bigyan mo kami ng pusong matiisin upang tumanggap ng iyong mga salita. Alisin mo ang mga dawag ng pagkabalisa sa mundong ito, ng pagsusumakit sa sanlibutang ito sa aming mga puso habang kami po ay nakikinig sa iyo. Ang iyong salita na iyong idadalhin sa amin ay hindi babalik sa iyo na walang kabuluhan. Gawin mo ang iyong nais, Panginoon, sapagkat walang imposible sa iyo. Kung kami ay iyong lilinisin, papagtibayin sa pamamagitan ng mga salita mo ngayong umaga, ay mapangyayari sapagkat walang imposible sa iyo. Salitain mo lamang, Panginoon, ang mga katotohanan na kailangan namin sa aming buhay. At kami umaasa na ito ang magiging realidad sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito ang aming dalangin. Amen. Ang panawagan ng doktrina ng Panginoong Hesukristo sa Matthew chapter 7, verse 13 hanggang verse 14. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkakapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong noon. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Ang ating exposition sa Sermon of the Mount ay nasa huling mga bahagi na. Nandito na tayo sa sitwasyon na nakangailangan ng pagsisiyasat sa sarili. Nasa bahagi na tayo na nangangailangan ng pagdedesisyon. Ang mga doktrina ng Panginoong Jesucristo ay nagpapakita ng kanyang pamamahala sa ating buhay. Maaring makinig tayo at pagpasakop. O hindi naman kaya maaaring makinig tayo at pagkatapos magsawalang bahala tayo. At pagkatapos sumuway tayo. Pero huwag nating sabihin may kapangyarihan ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Sapagkat ang kanyang salita ay hindi babalik sa kanya nang walang kabuluhan. Dito sa binasa natin, ano ang panawagan ng Panginoong Jesucristo? Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan. At kung obserbahan natin yung mga sumunod na mga salita ng Panginoon dito, ipinaghahambing niya yung dalawang daan. Mayroong dalawang uri ng daan. May daan na patungo sa buhay na walang hanggan. At may daan na patungo sa kapahamakan. Sa makatuwid,
Mauunawaan natin dito na hindi ito basta panawagan na pumasok sa makipot na pintuan. Ang pagtugon sa tawag ni Kristo ay nagsisimula sa pagpapasya. Kung mauunawaan ng tao kung ano ang mas mainam na daan, ito bang tungo sa buhay, o kung ito ay tungo sa kapahamakan, walang taong gustong dumaan sa pintuan na magdadala sa kanya sa impyerno. Kung uunawain natin, bawat tao ay mayroong sariling opinyon. Maaaring iisipin niya na ang kanyang dinadaan na landas sa ngayon ay magdadala sa kanya sa buhay. Pero sinasabi ng kawikaan, mayroong daan na mukhang mabuti sa mata ng tao pero sa dulo nito ay pagkawasak. Ipinagpapalagay natin ang bawat tao may paniniwala. Mayroong pangangatwiran. Sasabihin niya na ang kanyang tinatahak na landas ay mabuting landas. Ang iginigiit natin ngayong umaga, sa tulong ng banal na Espiritu, ay gamitin natin ang doktrina ni Kristo para siyasatin natin kung ang ating landas ba ay tamang landas. Kaya nga, sa pagtawag ni Kristo na pumasok tayo sa makipot na pintuan, isinilarawan niya kung ano ang pinagkaiba ng landas na patungo sa buhay at ng landas na patungo sa impyerno. At yan ang magiging simpleng balangkas ng pangangaral ngayong umaga. Una, ang daang patungo sa kapahamakan ay maluwang at malapad. Yan ang una. Pangalawa, ang daan patungo sa buhay na walang hanggan ay makipot at makitid. Yan lang ang dalawang katotohanan na dapat unawain ng tao upang siya'y makapagdesisyon. Kagaya ng sinabi ni Moises, inilalagay ko sa inyong harapan ngayon ang buhay at pagpapala. At sa isang banda ang kamatayan at ang sumpa. Ngunit piliin ninyo ang buhay. Piliin ninyo ang Diyos sapagkat siya ang iyong buhay at buhay ng iyong mga anak. Tignan natin yung una. Ang daan patungo sa kapahamakan ay maluwang at malapad dito sa verse 13. Maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak at marami ang doon nagsisipasok. Ang daanang ito ay hindi mahirap daanan. At pag sinabi nating mahirap, hindi natin pinag-uusapan yung kahirapang pinansyal o pisikal. Sapagkat kahit alinman sa dalawang daang ito, ang daang patungo sa impyerno ay punong-puno ng financial struggle at emotional setback. Ganun din naman ang daan patungo sa langit. Marami ring kahirapang pinansyal at kahirapang pisikal. Pero anong pinag-uusapan natin ditong mahirap o madali? Kapag sinabing ang daan ay madali o ang daan ay mahirap, ang pinag-uusapan nito ay ang gaano kaluwag ang daan na yan at gaano ito kalapad na paano mas magiging madali para sa tao na mamuhay sa pamumuhay na magdadala sa kanya sa kapahamakan. Gaano kahirap para sa tao na pumunta sa impyerno? Ang sagot, madali lang ang daan. Maluwang ang pintuan patungo sa pagkapahamak. Gaano man kataas o kababa ang tunay na antas ng moralidad ng isang tao, madali lamang maging self-righteous. Madali lamang gumawa ng sariling paniniwala sa buhay. Lahat ng tao ay mayroong kanyang sariling opinyon sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa usapin ng relihiyon. Natural lamang sa tao na pag gumawa siya ng kasalanan, gagawa rin siya ng mabuti bilang pantakip sa kanyang konsyensya na binabagabag at nahihirapan
sa kanyang ginagawa, o hindi naman kaya pambalanse sa kanyang mga relasyon. Marami na ring mga konsyensya ang tumitigas dahil sa klase ng pananampalataya na kanilang pinanghahawakan. Ang makasanlibutang Kristyanismo ay naghahandog ng napakaraming pagpipilian. Iba't ibang klase. Iba't ibang klase ng pagsamba, iba't ibang klase ng pananampalataya, iba't ibang tradisyon, iba't ibang filosofiya, iba't ibang forma ng expression para lamang makahanap ang tao ng paraang gusto nila kung paano nila sasambahin ang kanilang Diyos. Madali lang gumawa ng sariling katwiran at pagkatapos ipaglaban ito sa iba. Samantalang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga pariseo, sa anumang paraan na hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. 5:20 ng Matthew. Madali lang din magpadala sa emosyon ng galit. Madali lang magsalita ng masama. At madali lang manlait ng kapwa. Sa totoo lang, madalas kaya nating gawin yan ng hindi nag-iisip. At minsan nauuwi pa nga ito sa mga pisikalan, sa pagkasira ng mga pagkakaibigan at minsan mga relasyon sa pamilya, sapagkat madali lang magalit at madali lang magsalita ng masama. At kahit nakukonsensya na tayo paminsan-minsan at alam natin kailangan nating makipag-ayos para sa kapayapaan, mapayapang pagsasama, maayos na pagsasamahan, madali lang magmataas at ipangatwiran natin ang posisyon natin. Samantalang sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa 5:22 ng Mateo, sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka, hangal, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. Ang sino mang magsabi, ulul ka, ay mapapasapanganib ng impyerno. Madali lang maparusahan sa impyerno. Madali lang tumingin sa babae na may masamang pagnanasa. Nagkalat na ito kahit saan. Madali lang ititig ang mga mata sa mga malalaswang panoorin. Madali lang gamitin ang kamay sa kahalayan. Samantalang sinasabi ng Panginoon, kung ang kanan mong mata ay makapagpapatisod sa iyo, dukutin mo. At iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan. At huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. At kung ang kanang mong kamay ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa iyong bahagi ng katawan. At huwag ang buong katawan mo ay mapa sa impyerno. 5:29 hanggang 30 ng Matthew. Mga kapatid, madali lang pumunta sa impyerno. Madali lamang magmahal sa mga taong gumagawa sa atin ng mabuti. At madalas ginagawa natin yon bilang pagtanaw ng utang na loob para walang masabi yung mga taong naunang tumulong sa ating gumawa ng mabuti. Madali lang maghiganti. Madali lang magkimkim ng galit. Samantalang sinasabi ng Panginoong Hesus, kung kayo'y iibig sa nagsisiibig lamang sa inyo, anong ganti na inyong kakamtin? Hindi ba gayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At sino ang mga maniningil ng buwis sa panahon ng Panginoong Jesucristo? Yun yung mga sukdulan ng kasamaan, mga traidor sa bayan. Itinuturing sila ng mga tao na sukdulan ng kasamaan. Na kahit ang mga masasamang tao marunong din gumawa ng mabuti sa mga tao na gumagawa lamang sa kanila ng mabuti. Madali lang gumawa ng mabuti sa mga taong
gagawan ka ng mabuti. Madali lang maging mapagpaimbabaw. Madali lamang magpakitang tao. Madali lamang ipakilala ang sarili sa tuwing tumutulong tayo sa ating kapwa. Madali lamang ipakita ang pagkarelihiyoso natin para hangaan tayo ng mga tao. Lalo na kapag ikinumpara natin ang sarili natin sa mga taong mas makasalanan kaysa sa atin. Madali lang gumawa ng mga bagay na hindi talaga para sa Diyos. Samantalang sinasabi ng Panginoong Hesus, 6:1 ng Mateo, mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng iyong Ama na nasa langit. Mga kapatid, madali lang unawain kung anong ibig sabihin ng pag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa. Madali lang maglingkod sa kayamanan. Madali lang ipagpalit ang Diyos kapag pera na ang pinag-uusapan. Madali lang ang mag-imbot. Nagkalat na yan kahit saan. At pagkatapos, mabalot ang buo nating pagkatao ng kadiliman. Samantalang sinasabi ng Panginoon na mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi naghuhukay at hindi magnanakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, doon din ang iyong puso. Madali lang mabalisa sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos araw-araw. Madali lang palipasin ng isang maghapon ng puro reklamo na walang pagtitiwala sa Diyos, sa ngalan ng pagiging praktikal. Samantalang sinasabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa. Na magsasabing ano ang aming kakanin, ano ang aming iinumin, o ano ang aming daramtin, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ng lahat ng mga bagay na ito. 6:31 hanggang 32 ng Mateo. Madali lamang humanap ng pagkakamali sa ibang tao na hindi tinitignan at inaayos ang sariling mga kamalian. Madali lang mamuna at magsasabing lilinisin mo ang mata ng iyong kapatid, pero totoo, mas madali yan kaysa alisin ang hamba na nakahambalang sa sarili mong mata. Madali lang manisi ng ibang tao kapag tayo ay natitisod. Pero hindi natin tinitignan na kaya tayo natisod dahil lampakang Kristiyano at hindi ka nakatingin kay Kristo. Madali lang isisi sa iba kung bakit hindi ka nakakapaglingkod sa Diyos. Samantalang sinasabi ng Panginoong Hesus, ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata. Kung magagayoy, makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Maluwang ang pintuan, mga kapatid, patungo sa kapahamakan. Sapagkat ang lahat na iyan ay hindi kumukontra sa ating natural na pagiging tao. Marami ang doong nagsisipasok sapagkat napakaraming makasalanan sa sanlibutan. Maraming mga publikano na naghahanap lang ng pansariling interes. Maraming mga hintil na hindi naghahanap ng kaharian ng Diyos at katuwiran ng Diyos. Marami tayong gagayahan sa sanlibutan. Malawak ang daan.
Kung saan ang mga tao ay hindi sumasampalataya at tinutuya nila ang Panginoon at ipinagmamalaki nila ang kanilang sariling katalinuhan. Maluwag lang ang daan kung saan tumatakbo ang mga taong akala nila'y natakasan nila ang Diyos. Maluwag ang daan. Madali lang pumunta sa impyerno. At yan ang maluwag na daan. Huwag ka nang magtaka kung bakit maraming nakakasumpong noon. Sapagkat pagmulat mo ng mata mo at pag nagbukas ka ng telebisyon at nagbukas ka ng iyong laptop at ng iyong cellphone, makikita mo na ang maluwag na daan. At hindi mo kailangang paghirapan na mamuhay palayo sa Diyos. Walang struggle ang laman para magpatuloy kay Kristo. Kaya pangalawa, ang daan patungo sa buhay ay makipot at makitid. Verse 14, makipot ang pintuan, makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong noon. Bakit mas marami ang pumapasok sa daang tungo sa kapahamakan? Bakit mas maraming pumipili sa daang tungo sa kapahamakan? Gusto ba nilang mapahamak? Hindi. Bakit ganon? Sapagkat sabi sa verse 14, sapagkat makipot ang pinto. Wala nang ibang nakakatisod sa doktrina ni Kristo maliban sa pagiging makipot nito. Maganda ang mga pangako ni Kristo. Maganda ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya na ini-offer ng Ebanghelyo ni Kristo, kaya lamang nakikita ng tao na ang daan makipot at mahirap pasukin. Kung kaya't dito na lang ako sa malapad na daan. At yan sinasabi ko, makikita nyo yan pag binasa nyo ng diretso yung 13 at saka 14. Marami ang dooy nagsisipasok, tinutukoy yung maluwang na pintuan sapagkat makipot ang pintuan. Mahirap ang daan tungo sa buhay sapagkat ang kasakdalang hinihingi nito ay kasakdalang mismo ng Diyos. Papunta sa impyerno, madali lang. Magpakatotoo ka lang sa sarili mo. Siguradong papunta ka sa kapahamakan. Pero hindi sa daan ng Diyos. Sapagkat ang pamantayan sa daan ng Diyos ay hindi kung ano ang katwiran mo, kundi kung ano ang katwiran ng Diyos. Ito ang higit na katwiran na sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Hindi maaari sa daang ito ang katwirang gawa-gawa lamang ng tao. Madudurog ang filosofiya ng tao sa daang ito. At hindi maaari, walang maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon. At sa daan ng Panginoong Hesukristo, iisa lang ang Panginoon at yan ay si Kristo lamang. Iisa lang ang kautusan sa daan ng tungo sa buhay at yan ang kautusan ng Diyos. Hindi maaari ang tradisyon. Hindi maaari ang pananampalatayang galing lang sa emosyon ng tao, katang isip at walang batayan sa katwiran ng Diyos. Anong sinasabi ng Panginoon sa 5:48 ng Matthew? Kayo'y mga pakasakdal, na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Nakikita ito ng tao sa labas ng tarangkahan. Ninanasa niya ang buhay na walang hanggan. Kaya lang, papasok ako diyan. At ang pamantayan ng Diyos ang magiging buhay ko. At ito'y mahirap para sa Kanya.
Napakadaling yakapin ng doktrinang ang kaligtasan ay sa pananampalataya lamang. Pero nung nakita ng tao na ang tunay na kaligtasan ay pamumuhay sa pananampalataya, yun ay nakakapagpatisod sa kanya. Pag pinag-usapan na ang biyaya ay material na bagay, mga bagay na hinihingi mo sa Diyos at gusto mo at ibibigay sa iyo ng Diyos, pag yan ang pinag-usapan tungkol sa biyaya, gusto yan ng tao. Pero pag pinag-usapan natin ang biblikal na biyaya, na tayo'y mga patay sa kasalanan ay binuhay na kalakip ni Kristo upang hindi na tayo ang mabuhay sa ating sarili, hindi ganyan ang gusto kong biyaya. Hindi ganyan ang pagkaintindi ko sa biyaya. Sa labas ng pintuan ng kaharian ng Diyos, natitisod ang tao. Mga kapatid, ang kautusan ng Diyos ay nagpapakita ng kabanalan ng Diyos. Hindi ko naunawaan kung gaano kabanal ang Diyos kung hindi ko nabasa ang kautusan. Na ito ang kanyang sakdal na kalooban. Ang kanyang kabutihan at ang kanyang katwiran ay ipinahayag ng Diyos sa kanyang mga kautusan. At ang pangunahing utos sa lahat ay ang ibigin ng Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas. Hindi lamang iniutos na ibigin natin ang Diyos. Iniutos din malinaw sa kautusan na ibigin siya ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas. Kasama sa utos ng Diyos ang degree ng pag-ibig. At ang hinihingi niya ay ang buo nating pagkatao. Yan ang dahilan kung bakit mahirap lumakad sa landas na patungo sa buhay. Sapagkat sa maluwag na daan, depende yan sa availability mo. Depende yan sa puso na gusto mo. Depende yan sa lakas na gusto mong ibigay. Pero sa daan na tungo sa buhay, ang hinihingi ng Diyos, pag-ibig mula sa buong puso. Pag-ibig sa Kanya na mula sa buong isip at buong lakas. Kaya itong paglilingkod na itinuturo sa atin ng Panginoon. Yan ang turo ng mga apostol. Basahin natin sa sulat ni Pedro. 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. Yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Anong sabi ni Kristo? Magpakasakdal kayo kagaya ng inyong Ama sa langit ay sakdal. Ang pagiging Kristiyano, ang paglakad sa tuwid na daan ng Panginoon na tungo sa buhay. Bakit ito makipot? Sapagkat bawat parte ng iyong pamumuhay ay dapat mag-reflect ng kabanalan sa Diyos, ng pagtatalaga sa Diyos, ng dahilan kung bakit mahirap. At pagkatapos, nagdaragdag ba kung bakit napakahirap dumaan sa makipot na daan. Sapagkat sinasabi ni Propeta Isaias, ang aking pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip. O ang inyong mga lakad ay hindi ko lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa sa lupa, ay gayon ang aking lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad. At ang aking pag-iisip kaysa sa inyong pag-iisip. Mahirap lumakad sa makipot na pintuan sapagkat hindi ka magnanangan sa sarili mong kaisipan. Magtitiwala ka sa Diyos ng buong puso. Aalalahanin mo siya sa lahat ng iyong gagawin. Pagtitiwalaan mo siya sa lahat ng iyong pangarap. Mahirap mabuhay para sa Diyos. Kahit si Adan na perpektong tao na nilalang ng Diyos sa isang perpektong daigdig, nagkasala
sa buong pusong pagtitiwala sa Diyos. At dahil sa pagpasok ng kasalanan, mahaba-haba na rin ang kasaysayan ng ating filosofiya sa sanlibutan ito at ang katalinuhan ng tao. Marami ng maling katuruan na naglilihi sa tao. At ito'y lalong nagpapalala ng pagkaligaw natin, palayo sa Diyos. Isinugo niya ang kanyang anak. Mismo ang kanyang anak. Upang maging halimbawa ng tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa 5:17 ng Matthew, mababasa natin, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Naparito ako, hindi upang sirain, kundi upang sundin. Kung uunawain natin ito, ang buhay ng Panginoong Hesukristo ay ang sakdal na halimbawa kung paano susundin ang kautusan ng Diyos na ibinigay ng una. Galatia 4:4, nang dumating ang kapanahunan na isinugo ng Diyos ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Bilang huling sugo ng Diyos sa huling araw, ang Panginoong Hesukristo ay nagbigay ng doktrina. At ang doktrina ng Panginoong Hesukristo ang perpektong interpretasyon sa lahat ng kalooban ng Diyos. Hindi natin pinagkokontradik ang kautusan at ang doktrina ni Kristo. Dapat natin tignan ito sa ganito, na ang doktrina ni Kristo ay ang interpretasyon, ang pamamaraan, paano ang mga kalooban ng Diyos ay masusunod. Sapagkat tayo ay hahatulan ng Diyos, depende kung paano natin tinanggap ang salita ni Kristo. Mababasa natin sa John 12:48 hanggang 50. John 12:48 hanggang 50. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinasalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbibigay sa akin ng utos. Kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko sa iyo ay ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. Totoong walang naliligtas sa pagtupad sa kautusan. Pero sasabihin ko rin sa inyo, wala ring naliligtas sa pagsuway sa kautusan. Mahirap ang daan patungo sa buhay sapagkat ang pamamaraan nito ay ang pagtanggap sa Panginoong Hesukristo. At paano mo tatanggapin ang Panginoong Hesukristo? Ang doktrina ng Panginoong Hesukristo sa Matthew 5-7 ay kautusan sa kaharian ng langit. Ang pagsunod sa Kanya ay pagpapasakop. Ang pagtitiwala sa Kanya ay ang pagpapasakop sa Kanya. Ang pagtanggap sa Kanyang salita bilang buhay. Halimbawa, tanggap ng mga Hudyo ng kautusan ay pamantayan ng pamumuhay. Wala tayong pagtatalunan dyan. Alam ng mga Hudyo na ang Diyos ay banal at ang tanging paraan na maging matuwid sa harapan ng Diyos ay ipamuhay ang kanyang kautusan. Kaya lamang, hindi nila matanggap na ang mga salita ni Kristo ay yun ang tuwid na paliwanag ng lahat ng kautusan. At hindi nila matanggap na ang kaparaanan ni Kristo ay yun na ang kaparaanan na hinahanap ng Diyos sa tao.
Hindi nila matanggap si Jesucristo bilang hari, bilang Mesiyas na darating para iligtas ang sanlibutan. Hindi tayo mag-uusap patungkol sa pagkamakadiyos. Lahat ng tao may relihiyon, may moral na konsyensya. Pero dito tayo mag-uusap. Tanggap mo ba si Kristo? Tanggap mo ba ang kanyang salita bilang paraan ng pamumuhay mo? Sapagkat kung tatanggapin mo si Kristo para lang meron kang dadaluhang pananambahan pagkalinggo, hindi mo tinanggap si Kristo. Nagpahayag ka lang. At maraming nagpapahayag ng pananampalataya na hindi nagpapasakop kay Kristo sa malapad na daan. Sapagkat madali lang magsabi ng mga bagay na hindi totoo sa puso. Madali lang mangako sa Diyos. Pero mahirap ang kaparaanan sa makipot na daan sapagkat maliban na ang tao ipanganak na muli, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi matanggap ng mga Hudyo na yung karpintero na taga Nazaret ang pagmumulan ng buhay na walang hanggan. Tignan mo sa John chapter 5 verse 39. Sinasaliksik ninyo ang kasulatan, sabi ni Jesus Christ. Basa kayo ng basa ng kautusan. Sapagkat iniisip nyo na sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y nagpapatotoo tungkol sa akin, pero ayaw nyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Kautusan, wala tayong pag-uusapan dyan. Banal ang kautusan. Pero Kristo, mahirap ang doktrina ni Kristo. Biblia, wala tayong pag-uusapan dyan. Biblia. Pero pananampalataya kay Kristo, pagtitiwala kay Kristo, wala bang pagtuturo ng Biblia na medyo madali-dali? At yun ang dahilan kung bakit makipot ang daan. Bakit hindi sila lumalapit sa Panginoong Hesus? Sapagkat hindi siya akma sa kanilang inaasahan. Kahit si Juan Bautista nagtanong, ikaw na ba yung darating? Ikaw na ba? O maghihintay pa kami ng iba? Si Juan Bautista na isinugo para maghanda ng daraanan ng Panginoon. Nang tinignan niya si Kristo, ang tanong niya, ikaw na ba yun? O maghihintay pa ako ng iba? At yan ang katitisoran ng mga Hudyo kay Kristo. Hindi akma si Kristo sa inaasahan nila. Hindi akma si Kristo sa kagustuhan nila. Ang hinahanap nila yung kagaya nila. Na ang kapurihang hinahanap galing lang sa tao at hindi na importante kung anong sasabihin ng Diyos. Importante, sikat tayo. Importante, kinikilala tayo. Importante, mayaman tayo. Hindi na importante kung anong sinasabi ng Diyos. Ituloy mo yung basa natin sa verse 41. Hindi ako tumatanggap ng kaluwalhatian mula sa tao. Dapat tatapwat nakikilala ko kayo na kayo'y walang pag-ibig ng Diyos sa inyong mga sarili. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama at ayaw ninyong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya ay siya ninyong tatanggapin. Paano kayo makakapanampalataya?
kayong nagtatanggapan sa isa't isa ng kaluwalhatian at hindi ninyo pinaghahanap ang kaluwalhatiang nanggagaling sa tanging sa Diyos. Sa tanging Diyos. Yun ang dahilan kung bakit hindi nila matanggap si Kristo. Kasi hindi naghahanap si Kristo ng kapurihan galing sa tao. Pero yun ang hinahanap nila. Kaya pag dumating ang Antikristo at nagpakita ng mga himala at ipinakita niya sa mga Hudyo, yung inaasahan ng mga Hudyo, sasampalataya sila kahit hindi na yun ang kalooban ng Diyos. Walang pinagkaiba sa panahon natin ngayon na tumitingin ng tao sa panlabas, na hindi nila sinisiyasat ang kanilang konsyensya at kung anong sinasabi talaga ng salita ng Diyos. Pero dahil sikat yung nagsabi sa kanila, maniniwala sila. Kahit napakaliwanag ng sinasabi ng salita ng Diyos, kahit papulubi yung nagsalita sa iyo. Mahirap ang daan patungo sa langit sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay nagturo ng doktrinang nakakatisod at nakakadismaya para sa marami. Maraming nagsipagtanggap kay Kristo na hindi nila alam kung ano ba talaga ang inaasahan nila. At sa dulo kanilang sasabihin, matitigas ang pananalitang ito. Sino makakarinig nito? Sino makikinig ng ganyang aral? At pagkatapos, iiba sila ng daan. Isa pang halimbawa, sa Matthew chapter 19, verse 16 to 26. Alam nyo ang kwento na may lumapit sa Panginoon na isang binatang mayaman na nagtanong, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi ng Panginoon sa kanya, bakit mo ko tinatanong tungkol sa kung anong mabuti? May isa. Siya ang mabuti. Ang Diyos ang mabuti. Datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo mga utos. Kasi, hindi ko na-contradict ni Kristo yung sinasabi niya. Sapagkat ang kautusan ng Diyos ay refleksyon ng kabanalan ng Diyos. Pero sinasabi niya, bakit nagtatanong ka kung anong mabuti? Alam mo naman na ang Diyos ay mabuti. At sinabi ng binata, anong mga utos ang kailangan kong gawin? Alin-alin? At sinabi ng Panginoong Hesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? At sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mo maging sakdal, humayo ka. Ipagbili mo ang lahat ng iyong tinatangkilik at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pumarito ka. Sumunod ka sa akin. Datapwat nang marinig ng binata ang kanyang pananalita, yumaon siyang namamanglaw. Hindi siya nagkaroon ng kapayapaan sa salita ni Kristo. Bagamat si Kristo ay sumagot sa kanya, pero hindi siya nagkaroon ng kasiyahan. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. At muling sinasabi ko sa inyo, magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang kabayong kaysa sa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Madali pang pumasok sa malapad na daan
kaysa ang dumaan sa makipot na daan tungo sa buhay. At nang marinig ito ng mga alagad ay lubha silang nagtaka at nagsabi, sino kaya ang maliligtas? At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi ito mangyayari sa mga tao. Datapwat sa Diyos ang lahat ng bagay ay maaari. Ang kautusan ng Diyos ay sakdal na pamantayan tungo sa buhay. Kaya sinabi ng Panginoon sa binata, kung gusto mong pumasok sa buhay, ingatan mo mga utos. Subalit ang tinutukoy na Panginoon na pagsunod dito ay kagaya ng kanyang perpektong pagganap sa kautusan. Ano bang sinasabi? Kung gusto mong mamuhay sa kautusan, sundin mo ito ng perpektong pagsunod. Sapagkat kung nasunod mo ang siyam pero nagkamali ka sa isa, ikaw ay nagkasala na sa buong kautusan. Ang binata ay nagtatanong, anong pwede kong gawin? Na para bagang nagmamataas siya sa Panginoon na kanyang sinunod na ang lahat ng kautusan. Na sinasabi sa kanya ng Panginoon, sundin mo ang kautusan na kagaya ng pagsunod ko sa kautusan. Sapagkat naparito ako hindi upang sirain ang kautusan ko, hindi ganapin ito. Subalit alam ng binata sa kanyang konsyensya na hindi pa siya sakdal, na meron pa siyang pagkukulang, kaya itinanong niya sa Panginoon, ano ba kautusan pa ang kailangan kong gawin? Alin-alin? Ginawa ko na lahat yan. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, kung ibig mong maging sakdal, kung gusto mo maging kumpleto, yung pagsunod mo, sige, humayo ka. Lahat ng ari-arian mo, ipagbili mo. At ibigay mo sa mga dukha. Pagkatapos, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, sumunod ka sa akin. Dito natin mauunawaan, madali lamang magpakarelihiyoso. Subalit mahirap yan kapag kasiniyasat na ng Panginoong Diyos ang puso ng tao. Umalis ang binata na malungkot sapagkat hindi niya kayang isuko ang kanyang kayamanan para sa mga makalangit na kayamanan. Akala ko ba gusto mong pumasok sa buhay na walang hanggan? Pero bakit ayaw mo ng makalangit na kayamanan kapalit ng mga kayamanang masisira? Pero higit sa lahat, nang tinignan niya si Kristo, hindi niya nakita ang Panginoong Hesukristo bilang tangi at nag-iisang makakayang magbigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Para sa kanya, hindi karapat-dapat na iwan ang kanyang kayamanan para lang sumunod kay Kristo. Hindi si Hesukristo ang pinakamahalaga para sa kanya. Kayamanan ang pinakamahalaga. Nandun ang pagsunod sa kanya mula pagkabata. Pero ang puso niya ay puso para lang sa mga bagay sa sanlibutan ito. Isa yan sa mga dahilan kung bakit mahirap dumaan sa makipot na daan. Sapagkat ang daan ng Panginoon ay hindi daan ng pagpapakitang tao. Ito'y daan na titignan mo si Hesukristo bilang pinakakayamanan mo. Ang lahat ng bagay pwedeng alisin sa iyo ng Diyos ngayon. Huwag lang si Hesukristo. Na ang paglakad sa makipot na daan ay pagsunod kay Kristo. Sinasabi ng Panginoon ko, ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili.
at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong yun. Sapagkat anong pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawala sa kanya ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama na kasama ang kanyang mga anghel. Kung magkagayoy, bibigyan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Matthew 16 verse 24 hanggang 27. Isa-isa pang talata sa Matthew 10:37 hanggang 39. Ang umibig sa ama o sa ina ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nakasusumpong ng kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang mawalan ng buhay dahil sa akin ay makasusumpong niyaon. Yan ang dahilan kung bakit makipot ang daan. Sapagkat ang daan na yan ay punong-puno ng pagtanggi sa sarili alang-alang kay Kristo. Babaguhin mo mga plano mo sa buhay. Aayusin mo mga prioridad mo para kay Kristo. Uunahin mo si Kristo. Kung hindi ganyan ang Kristyanismo, hindi ka Kristiyano. Sapagkat si Kristo mismo ang nagsabi, hindi karapat-dapat sa akin. Yan ang dahilan kung bakit makipot ang daan. At hindi natin binobola ang tao na madali ang sumunod kay Kristo. Si Kristo mismo ang nagsasabi, makipot ang daan tungo sa buhay. Mga taong binigyan lang ng Panginoon ng bagong puso. Mga taong ipinanganak na muli. Ang mga taong nakatagpo ng kayamanan sa Diyos. Ang mga taong tunay na nagmahal kay Kristo sapagkat siya ang unang nagmahal sa kanila, sila lang ang makakasumpong ng daan na yan. Sapagkat si Yesu Kristo mismo nagsabi, ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya ay maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Verse 11, John 10:11, ako ang mabuting pastol at ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Saan nagsisimula ang makipot na daan na yan? Nagsisimula ang makipot na daan na yan sa paanan ng krus ni Kristo. Na kung saan ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa mga tupa. Kanyang sinabi, ako ang pintuan, sa akin kayo maliligtas. At paano tayo maliligtas sa Kanya? Sapagkat sa sumunod na talata, sinabi niya, ako ang mabuting pastol na nagbibigay ng buhay para sa mga tupa. Pero tumingin ka sa krus ng Panginoon. Hindi panlabas na pananampalataya ang hinihingi sa krus. Sapagkat sa krus ni Kristo, binayaran niya ang ating mga kasalanan. Kaya sa pagpasok natin sa makipot na daan, iwan mo ang kasalanan sa paanan ng krus ni Kristo. Sapagkat binayaran niya ang iyong mga kasalanan.
Na sinasabi ng banal na kasulatan nang siya'y napako sa krus, tayo rin ay napakong kasama niya. At sa pamamagitan ng kanyang katawan, hinatulan ng Diyos ang parusa. Hinatol ng Diyos ang parusa na dapat ay para sa atin. Kaya sa pagpasok sa makipot na daan, iwan mo ang dati mong pagkatao sa labas, sapagkat namatay na yang kasama ni Kristo. At namatay si Kristo para sa iyo. Paano ako papasok sa makipot na daan? Paano ako lalakad? Paano ko bubuhatin ang ating krus kung ako'y namatay na? Sapagkat paglagpas mo sa krus ni Kristo, makikita mo doon ang isang libingang bukas. At pag sumilip ka sa loob, walang tao doon. Sapagkat si Jesucristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. At kung siya'y namatay para sa iyo, siya rin ay nabuhay para sa iyo. Sinasabi ng Roma 6:3-4 na siya'y muling nabuhay at tayo'y nakasama niya upang tayo'y makalakad sa isang bagong buhay. Madali lang dumaan sa malapad na landas sapagkat diyan ka na ipinanganak. Tayong mga ipinaglihi sa kasalanan ay mabubuhay sa kasalanan at mamamatay sa kasalanan. Kailangan ng kapatawaran at kailangan ng bagong buhay. Kahit sinabi ng Panginoong Jesucristo, akong mabuting pastor na nagbibigay ng buhay sa kanyang mga tupa, may kapangyarihan akong ibigay ang aking buhay. At may kapangyarihan din akong ibawiin ang aking buhay. At ito ang kautusan na tinanggap ko sa Ama. Nakikilala ako ng aking mga tupa at sila'y nakikinig sa akin. At hindi sila maaagaw ni naman sa aking kamay, ni sa kamay ng aking Ama, sapagkat binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Diyan nagsisimula ang paglakad sa makipot na landas. Nasa Jesucristo ang iyong handog. Salamat sa Diyos kung meron tayong mga kakayanan at katalinuhan ngayon, pero hindi yan ang dahilan kung bakit kinatutuwaan tayo ng Diyos. Sa dulo ng landas na ito na makipot, nandun ang banal na dako. At papasok tayo doon. Sapagkat nasa Kanya ang buhay. Sa harapan ng Diyos ang buhay. Sapagkat Siya ay buhay. Lahat ng buhay na nanggagaling sa Kanya. Ang buhay sa sanlibutan ay nagsimula lang sa paglalang ng daigdig. Pero ang Diyos ay nabubuhay at namamalagi magpakailanman. Siya ang tunay na may buhay. Maging kalakasan sana ng kaluluwa natin kung tayo'y lumalakad sa makipot na landas. Huwag niyong ikalungkot kung mahirap sumunod kay Kristo. Kung ang pananampalatayang tinanggap natin sa Panginoon ay kakaiba sa takbo ng sanlibutang ito, kundi ikagalak ninyo, sapagkat tunay na lumalakad tayo sa doktrina ni Kristo. Anong sinasabi ng Hebreo 10? Verse 19. Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng daang bago at buhay. Na Kanyang itinalaga sa atin sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid bagay sa Kanyang laman.
Lumalapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. Yung nabayubay sa krus para sa iyo. Lumalapit ka sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Magpahugas ka sa Kanya, makisama ka sa Kanya. Manatili ka sa Kanya, huwag kang susuway sa Kanya. Mahalin mo siya sapagkat ang katawan ni Kristo, yan ang bagong daan at buhay na daan kung saan nakalalapit tayo sa Diyos. Ano ang implikasyon nito? Kung lumalakad tayo sa makipot na daan ng krus ni Kristo. Ituloy natin. Verse 22. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, sa lubos na katiyakan ng pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at nahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. Kaya mga kapatid, paulit-ulit sa doktrina ng ating Panginoong Hesukristo, sinasaway tayo ng Diyos sa pagpapaimbabaw, sa pagpapakitang tao. At kung tayo'y nagkakasala, huwag nating pagtakpan, bagkus ituwid, itama. Bakit? Sapagkat dahil sa makipot na daan ng katawan ni Kristo, ng bagong daan, at buhay na daang ito, nakalalapit tayo sa Diyos at dapat tayong lumapit na may pusong malinis. Wala ka bang naaalala doon sa winisikan mula sa isang masamang budhi at nahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig? Hindi ba yan yung binabanggit ni Ezekiel? Naaalisin ng Diyos ang ating mga Diyos-Diyosan? At tayo'y lilinisin niya sa lahat ng ating mga karumihan at ilalagay niya ang kanyang santong espiritu sa ating puso upang tayo'y makalakad sa Kanya. Lumapit tayo ng may pagtitiwala. Lubos na pagtitiwala. Sapagkat kahit saang linya ng buhay na ito mahirap. Ang mahirap lamang sa pagsunod kay Kristo, sa proseso, pinapatay ng Diyos ang ating sarili upang mabuhay siya sa atin. Tinatanggal niya ang sobra at hinuhubog niya tayo sa larawan ng kanyang anak upang kung ano si Kristo nung nandito siya sa lupa ay maging ganun din ang ating paglakad. Verse 23, na ating ingatang matibay ang pagkilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat siyang nangako. Yan ang ating magiging tema sa susunod na taon, pag-asa. Ang pag-asa sa Diyos. Sapagkat kung ang pag-asa natin ay para lang sa sanlibutan ito, miserable lang tayong tao. Sana nagpakasama na lang tayo kasama ng sanlibutan. At hindi natin sinayang ang oras natin sa mga bagay na ito. Kung hindi totoo ang Diyos. Pero kung totoo ang Diyos, tapat ang kanyang pangako. Ang kanyang sinabi, tutuparin niya. Manghawak tayo sa kanyang mga salita. Pangalawa, verse 24. At tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mangagudyok sa pag-iibigan at ng mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipo na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, lalo na kung iyong namamalas na nalalapit na ang araw. Makipot ang daan. At hindi tayo nag-iisa na dumadaan sa makipot na daan na yan. Pag tinignan mo ang doktrina ni Kristo, lagi niyang sinasabi ang malasakit sa kapwa. Bakit sa makipot na daan hindi ka nag-iisa? At kung nahihirapan ka, yung katabi mo nahihirapan din. Sa makipot na daan na katawan ni Kristo,
magtinginan tayo sa isa't isa. At udyukan natin ang bawat isa na magpatuloy. Kung iisipin mo na may maliit na iskinita, at pagkatapos maliit na nga ang iskinita, meron pang nakahambalang sa gitna na hindi gumagalaw. Lahat ng nasa likod hindi na makakausad. Kung makipot ang daan at may Kristiyano dyan na panghinaan ng loob at hindi na tumakbo, lahat tayo ng mga nasa likod, matitisod na tayo at magagambala na tayo. Kaya kapag ang kapatid mo na panghihinaan, udyukan mo siyang magpatuloy. Sapagkat magiging katitisuran siya kung hindi niya gagawin yon. Kung nabibigatan ng sino man sa kanyang krus, buhati natin ang pasa ng isa't isa. At magtulungan tayo. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. At mag-aralan tayo sa isa't isa sapagkat babalik na ang Panginoon sa dulo ng makipot na landas na ito. Naroon ang buhay ayon sa salita ni Kristo. At yan ang salita ng Panginoon ngayon. Piliin mo ang buhay. Kahit mahirap. Sapagkat ang Diyos ay buhay. At sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang kanyang mga kautusan ay buhay na walang hanggan. Gayon, ang Panginoon ay hindi nagsasawang iunat ang kanyang mga kamay sa mga nag-aalinlangan. Kagaya ng sinasabi ng Propeta Isaias, inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at nang liko ang kanyang mga pag-iisip. At manumbalik siya sa Panginoon at kakaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi ninyong mga pag-iisip at ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Inilagay sa harapan natin ang pinagkaiba ng malapad na daan. At makipot na daan. Isa lang ang papunta sa buhay na walang hanggan. Ito ang panahon ng pagsisiyasat. Mahirap lumaban sa tukso, pero labanan mo ang tukso. Mahirap lumaban sa kasalanan, pero labanan natin ang kasalanan. Hindi tayo nag-iisa sa pakikipaglabang ito. Mahirap disiplinahin ang sarili, pero kailangang disiplinahin ang sarili. Sapagkat kung tayo'y ligtas, may banal na Espiritong gagabay sa atin. At hindi tayo nag-iisa, nandyan si Kristo para sa atin. Siya ang daan, buhay at katotohanan. Walang makalalapit sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. At inyong nalalaman ang daan. Alam niyo kung saan tayo patungo. Manatili tayo kay Kristo. Sa pananampalataya kay Kristo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong daan. Ito'y makipot na daan. Daan na nilakaran ni Kristo. Daan na nilakaran ng mga apostoles. Daan na nilakaran ng mga banal na tao noong una.
Daan kung saan kami pinapatnubayan ng iyong salita. Ang daan na tinatahak ng banal na Espiritu. Kailangan namin ng mga aaliw sapagkat makipot ang daan. Kailangan namin ng liwanag sa aming mga paa sapagkat mahirap ang daan. At maraming baku-baku, maraming tinik, maraming mga nag-aabang upang kami ay huwag magpatuloy. Kailangan namin si Kristo. Upang tapusin ang takbuhin ito. Ama, sa pamamagitan ng iyong sariling kapangyarihan, patnubayan mo kami. Pagkaisahin mo kami na kaisa ng iyong anak na si Jesus. Patawarin mo kami sa lahat ng aming pagkakasala. Patawarin mo kami. Sa hindi namin pagkaunawa. Gawin mo kaming mahabagin sa aming mga kapatid na napanghihinaan. Gawin mo kaming kalakasan ng mga Kristiyano na nanghihimagot. Gawin mong liwanag ang aming buhay sa mga taong tumitingin mula sa labas ng tarangkahan. At sa lahat ng hirap na ito, bigyan mo kami ng kasiyahan, Panginoon, at pag-asa na hindi na magmamaliw, at pag-ibig sa isa't isa, at talino kung paano ang krus na ibinigay mo sa amin ay mapagtutulungan upang wala ni isa sa mga anak mo na pinag-alayan mo ng buhay. Ay umiba ng landas tungo sa malawak na daan patungong kapahamakan. Panginoon, sinabi mo na walang makapaghihiwalay sa amin sa iyong pagmamahal. Sinabi mo na bibigyan mo kami ng buhay. Sinabi mo na kami ay magiging patotoo ng iyong biyaya. Gawin mo po ang iyong kalooban sa amin. Pagyamanin mo kami, Panginoon, ayon sa pananampalataya namin sa iyo. Ayon sa nakikita mong pwede kaming pagkatiwalaan. O Diyos, sa lahat ng mga anak mo na naririto, bigyan mo sila ng matibay na puso sa iyo. Mahabag ka rin sa iba pang bahagi ng iglesia na hindi namin kasama ngayon. Kung ikaw ang kanilang pastol, maririnig nila ang iyong boses. Gawin mo ring handa ang iglesyang ito para pa sa mga tupa na wala pa sa kawang ito. Na kami hahayong kasama mo upang sila'y maging kabahagi namin sa lugar na ito at magiging kasama namin sa paglakad sa makipot na landas tungo sa buhay. Magligtas ka at magbago ka ang tao. Magbago ka ng puso, magbago ka ng isip, Panginoon, sapagkat ikaw lang ang makaagawa ng mga bagay na ito. Ipinahayag namin ang iyong salita. Tulungan mo naman kaming lumakad dito. Sapagkat sa iyo ang aming pagtitiwala sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.